po yan mga mentally disabled, yung mga nag-segregate. May training din sila. Meron pa ba? Meron pa. Magkahiwalay ng basura. Pero ngayon, itong Psychosocial po ang bilang ito. gagawin namin. Psychosocial pa lang naman. Mag-partner kami sa United Nations, yung development program, sa JICA, Japan. Ayun po. Pasensya na kayo sa video. May yung oras. So yung gusto ko lang mong i-emphasize dito, hindi po kailangan maging high-tech. Kasi ang Caloocan naman ma'am, tama ba 3 distrito? So yung District 2 ay nandun sa Monumento. Tama po ba? District 1 kasi nasa Camarin, ano? Bago, From EDSA papunta po Opo, opo. Manila. District 1 po is from EDSA pataas po. And Sir, yes, sir. District 2 po natin is yung mga barangays from EDSA to Manila boundary, yung sa ilalim po ng EDSA. And District 1 po natin yung barangays from EDSA pataas and barangay 165 to 177. Tapos yung District 3 po natin is 178 to 188. Thank you ma'am. So yung District 3 is the newly created district, di ba? Yes, sir. O nandun po yung LERC. Kaming, nasa Malate. kaming daw, yung barangay 176. Hahatiin din Opo. yan. hopefully. Hahatiin din po kasi yung barangay 176. There is a plebiscite na magkukonduct po ngayong Saturday po. Opo. Hindi ko na po nilagay sa presentation kung ni-note ko na lang kanina. Tinitilan ko po yung disability statistics kung gaano kalaki. So, kung susundin ko po, sa Caloocan kasi, ako po ang founding president ng Caloocan City Federation, o PWD. Ang problema, nung ako'y nagtrabaho sa Tacloban, hindi ko na alam kung ano nangyari. So, ako po ang nagtatag niyan at ma'am, para ako rin po nag-draft ng batas ng PIDAW. Dati po kasi akong sectoral representative. So, tinulungan ko si Councilor Rose Mercado para itatag po yan. Ngayon, bago ko umalis, nagkaroon po kami ng disability registry sa atin, 13,000, based on the ID. Pero hindi ko alam, matagal na kasi yan eh. May mga namatay na, may mga nabago na. Kung titignan ko po, kung statistics natin susundan, kung 13,000 tayo, eh meron tayong 72 PWD per barangay. Eh mukhang hindi lang yun ang lumalabas. Base sa NSO statistics, Philippine Statistics Authority, 2.3% ng kabuuan populasyon ng Pilipinas ay may disability. So kung i-apply ko po yun sa barangay sa city natin, using the 2020 statistics, 1.6 million, ang lumalabas po ay may 38,000 tayong PWD or 212 per barangay. 180 po ang barangay natin. Ngayon po, kung kukunin ko po ang World Health Report of 2020, 15% ng total population ng Pilipinas ay may disability. So, ibig sabihin po, meron tayong sa Pilipinas, sa barangay natin, sa city natin, meron tayong 249,231 na PWD. Kung susundin yung World Health. Ibig sabihin po niyan, per barangay, meron tayo 1,385 na PWD. Ngayon, kung susundin ko yung comparative medium statistics, ang malaria po kasi ay may 500 na PWD. Ang Bagumbo ay merong 1,000. Ang Amparo, 1,000 na rin. Ang Bagong Silang, mahigit po. Kasi siya pinakamalaking barangay sa Pilipinas. So kung titignan po, hindi lumalayo yung statistics ng NSO at saka ng comparative medium. So ibig sabihin po lumalabas, per barangay sa Caloocan, ay mayroong 567 na PWD. Kung ang direction po ay maging model tayo na inclusive circular economy, that means in every barangay we can invite 500
PWD per every barangay. Ngayon, isasama natin ang buong pamilya kasi kami ang approach namin, hindi magtatagumpay ang programa mo sa person with disability pag hindi kasama ang buong pamilya. Kasi sila din eventually will become disabled because of their poverty and limitations. So papasok po ang ating total population. Kung isasama natin ang PWD, exclusive yung mga other vulnerable groups, kasama ang pamilya, kalahating milyon po ang pwedeng ma-involve sa Caloocan. Ganun po kalaki ang potensyal na ma-involve. Ngayon, kaya ba natin gawin po ito? Kaya. Kasi kinaya na nga namin na kami lang. Mas kaya-kaya nga namin pag nandiyan na ang Caloocan. Yes. Wala namang nabubuhay na nag-iisa. Ma'am, tulungan niyo naman kami bago mo lang ako makalakad. Bago mo lang kami makalakad. Kasi gusto namin na hindi dahil para sa amin. We want, our vision is, and shared vision with Caloocan is makagawa tayo ng modelo ng circular economy na nai-involve ng lahat. Correct. Kung ano man yun, pwede naman Okay. po pag-usapan. Mapa-food, mapa-manufacturing, mapa-trading, or service. And lastly po, siyempre iba naman ang Ay, yung Japan. driver eh. Kumain. Layo naman, no? Kung ikukumpara natin tayo sa Japan. Pero tingin ko, lamang tayo. Kasi decline na yung population nila. Marami na namamatay ng mga PWD at leader. Isa atin, puro Gen Z ba? Gen Z? Oo. Oo. Gen Z. Millennials. Malaki ang Millennials. population natin. Diba? So, po, sa akin po, in final word, para sa akin po yung circular economy is circular living. And to make it, sabi kanina, sir, ikaw ba yung nag-define na ang circular economy is not only about basura, no? It's not about plastic. It's about economy. So, let's make this economy inclusive, no? To make it sustainable, because that is the essence of sustainable development goal. To make inclusive. So, yun lang po at pasensya na kung nakahagip ng ilang minuto. Galing, galing. Maraming so ito po, andito naman po kung Caloocan, nandito naman si GM at meron naman kaming official email na invitations galing sa Caloocan. And we appreciate so much. Ngayon po, alam nyo ba, bago ko mamuli, yayabang ko lang, nagbisita sa amin ng UNDP, lalo kami na-inspire. Meron na po kami plastic, bukod sa plastic waste, meron na kaming electronic waste. Kakanina kakakolekta lang namin ng mga laptops in partnership with UP. So, gagawin po namin. At meron na rin, mabilis na siya, nagtayo na rin po kami ng passion with purpose. Namolekta na kami ng mga textile, mga clothes. Meron na kami noon. Meron na rin kami food waste. So, food waste, meron na rin po kaming energy efficiency initiative. Yung mga used oil, kino-convert na namin into a cooking oil and biodegradable. Yung lahat ng waste doon sa lugar namin, mga kusina, na-convert na namin sa stove. Circular economy. Kitchen waste to cooking. And lastly, Yung hindi na pwede, pinapupwede. meron na po kami food waste, plastic waste, electronic waste, textile waste. Oo. Wala na lang po kami human waste. So, yun na po. Maraming salamat. At the table is open for any comment or question po. Salamat po. Thank you. Ano yung tanong? Very good. May question. May mga katanong po ba? Walang katanungan po, reflection. Ito si Miss Sean. Sean? Ito po, nagpasahan po. Ayun po. Thank you po dun sa presentation nyo. Tapos, kasi sa kasalukuyan po, yung Kato po ay interested sa pagtukoy ng mga pwedeng parang isama natin na tourist destination. So, if willing po yung inyong halimbawa organization na i-feature po namin na halimbawa
for ecotourism or halimbawa gagawa po ng city tour yung city. So isa po siya sa pupuntahan, tapos pwede po bang halimbawa ipapakita niyo po kung ano po yung mga ginagawa niyo, at the same time i-introduce din po yung halimbawa yung sa food, yung inyo pong organization. So ganun, mas ganun po yung kung okay lang po sa inyo makipag-partner, ganun. Ikaw naman, ma'am. Okay, okay. Siyempre naman, Caloocan nagsimula ang programa, dapat Caloocan ang una naming pagkakapit. Thank you po, salamat po sa opportunity na yan. Hindi ko man naman pakipot. Hindi na bigay agad. Ano lang, sir, yung PU niyo po binigay, actually, sa Caloocan po, may register tayo na 37,000 na PWD. So, tama po yung inyong projection and estimate. So, tinalas ko lang po si Miss Pat kung na-meet na niya kayo in person. And meron daw po yata kayong pag-uusap. Hinihingi niya po yung parang profile ng organization and kung ano po yung mga ginagawa natin. Apo. And ask them, kasi po yung mga CSOs po natin ay in order for them para po magkaroon ng partnership, kailangan po natin siyang i-accredit sa, yes po, sa LGU accreditations, sir. Tanong ko lang din po kung yung organization po ninyo po is accredited sa LGU. If ever naman po at hindi po, the city naman po is willing to assist you kung paano po magpapacilitate yung accreditation niyo. So, and yun din po, para yung pong, kasi yung CSOs po sa Caloocan is active in terms of partnership and yung kanyang pakikipag-ugnayan po and participation sa development plans na city. So, yun lang. So, Thank you, ma'am. Akala ko nga po nandito si Miss Kat, yung Persons with Disability Affairs Office. Kasi yun ang muna kong tinignan kaninang umaga. Nandito siguro baka busy lang. Actually, tama po, pumunta na siya kasi talagang pinulit ko siyang pumunta. Na para makita niya, hindi ko nagkakamali po na ibigay ko yung mga profile lahat. Yung accreditation naman po, ang permit ng aming kasamang grupo. Kasi kami po ang LERC ay DTI registered. Pero yung full compliance po namin yung BPUI ay Caloocan po nakaregister cooperative. Pero kung LERC po, pwede naman lang po na yung register. By the way po pala, dahil nandito, naalala ko yung si Ma'am sa Peso, panalo na po kami na Outstanding Kabuhayan Award ng NCR sa Dole. Dole po, Kabuhayan Award ngayon. Ngayon, lalaban po kami national sa October. So, sa national, na-inspire po kasi kami ang unang entry na circular economy. Yung group po yun, sir? Oo, Sa group. Kasi individual, ayaw ko naman sumali individual eh. So, sumali ako sa group. Opo. Malaking pera na rin yun kasi 50 plus 100, 150,000, di ba? Sayang din. Opo. Pero balay mo, baka maging dagdagan ng UNDP tsaka ng Caloocan, gawin 1 million, 2 million, depende. No, biro lang po ha. Meron naman pong katulad po nung isa namin dati, kung natatandaan niyo po nung nag-award po si Mayor Along, yung sa mga best entrepreneur, may mga karagdagan pa kung ganun na ibinibigay ang city kapag yung mga nananalo from livelihood po na nasusustain and napapalago pa nila. So yun po, nakikita naman po yun ng city natin, yung mga ganong klase po ng mga livelihood grants na talagang bukod sa nasusustain, napapalaki talaga. Opo, pasensya na po kasi hindi lang siguro kami active. DOST nga pala, kasama namin dito si Ma'am Isabel, ano? Kasama namin dito, kasama rin namin ang Dole, DTI. Nagtataka lang po kami, ba't hindi namin alam yan, 33 years na kami sa Caloocan. Meron naman kami mayor's permit at active naman kami. So hindi namin alam yan. Baka siguro kami may problema, no? Baka kailangan na namin magyabang kasi hindi kami nagyayabang eh. Mukhang kailangan na, tama po ba? Kailangan na magyabang kasi, sorry po karamihan po kasi ng orientation sa Caloocan sa mga PWD ay welfare and charity. Kasi po kami talaga busy sa pagtatrabaho. But anyway ma'am, hindi naman kami after doon sa award. Sapat na yung maka-engage kami dito sa inyo. Yes sir, Sir Sam, may ba yung Let me add po siguro dun sa yung balak na gawing city tour.
Actually po, dalawang significant, kumbaga, may historical significance doon sa Caloocan. One is yung hospital ng Tala, which is 1940s pa siya. And then yung tinatayuan ng malaria na sinasabi ni Sir Richard, kasi that's the malaria training center dati, na parehong under sa DOH, or Ministry of Health dati. So, doon sa historical, meron na po tayo. And then doon sa mga ginagawa ngayon, malaki din yung significance. Kasi kung sila may ginagawa na sa circular economy, karugtong kami kasi kami po ay nag-partner sa kanila kasi ang issue talaga po ng PWD is yung opportunity. So ang unang ano namin sa kanila is advocacies. Mandates lang po, ano ba yung mga hindi nagagawa? Aminin natin o hindi, there are a lot of things na hindi natin nagagawa sa mga PWD or vulnerable groups natin. Okay? Advocacy, and then next po, dahil kulang sa opportunity, yung pong livelihood assistance. Yun po yung ginawa ng ospital para po dun sa community ni Sir Richard. Kasi nakita namin, okay, may napoproduce sila. Ang problema, market. Paano maibebenta yung pinipus? So, July last year, naglagay lang kami ng mga tindahan para doon sa products nila. And then nakitang, okay, may tinatangkilik. And then lalo nung nagkaroon ng tinapay, naghanap sila ng kape. That's why December, nandun na po yung coffee shop. So, this year, marami po pong kumbaga nadagdag. Lahat ng circular economy, namin, yung waste, plastic, we started dun sa lumang mga trash bin na kinolekta lang namin yung PET. So, nung in-start namin yon by June, July, nakakolekta kami, nahiwalay na namin yung plastic dun sa general waste na kinukuhan ni Caloocan din sa amin, nahiwalay na namin siya. Initial collection, 250 kilos. Ngayon, nasa 500 kilos na of plastics. Dati PET, ngayon pati yung soft plastics kinokolekta na namin. And next yung may mga boxes, collection box kami para sa textile and then e-waste. And ngayon, meron tayong hydroponic na rin doon. Kung ano yung meron doon sa malaria, dinala na rin namin. Meron kaming hydroponic na rin, meron na rin kaming mushroom house doon sa ospital. So, yung tupad ngayon, nagtatanim doon sa paligid. So, we started po yung greening na rin sa area. So, doon po nag-start yung yung baga, ang lang namin intention is to help them, but ang nangyari kasi yung kamulatan ng tao, dahil nakita nila mismo, mga PWD yung gumagawa sa tupad. PWD yung nagtitinda dun sa bakery, sa coffee shop. Yung coffee shop, by the way po, December nag-start. Wala na po lahat ng tao doon. Kasi po, parang monthly, napapalitan yung mga staff kasi nung natuto sila, nagkaroon sila ng kakayanan, na-employ na po sila. Kaya, ang maganda din po doon, kung sino yung gustong matuto kasi, pwede hong mag-aral and eventually later on, it's either i-hire or sa ibang lugar po sila na-i-employ sa mga coffee shops po. So yun yung nakita namin napakaganda kasi nakikita na mismo ng tao ng mga tao ay PWD yung nag-work doon. So hindi lang sila nabubusog, hindi lang sila nagkakaroon ng binibili nila, but ang malaking impact doon yung tulong para doon sa yung opportunity sa mga PWD. At ang nga pala, women and youth ang nasa coffee and bake shop. 70% ay youth, 20 to 30% women plus PWD. By the way, may nakalimutan lang ako, punta na banggit ni ma'am yung bisita. Sir Cuevas, sa September 12, yung 91 network ng collab na yan at magkakaroon ng yung acceleration of labs ng circular economy gagawin dito sa Pilipinas, September 11 to 13. Ang Caloocan po ay bisitahin sa September 12. Kaya patulong kami kasi baka mamaya hindi namin ma-meet yung expectation nila. Pupuntahan nila yung LERC malaria at saka yung hospital. So, meron namang may papakita.
Pero marami. Pero kung ano man ang mga moving forward sa workshop na ito, willing po kami ibahagi yung aming karanasan, hindi lamang sa District 3 o sa Barangay 185.